Good morning mga bossing. Kakauwi ko lang galing sa work. It's already 5:46 in the morning. At may rides pa pala kami ngayon ng 6 a.m. ang meet up sa McDo Bulihan. Kaya naman, pinuwesto ko na ang motor ko para ibababa na lang mamaya. Sobrang antok ko na nga kaya matutulog muna ako. 2 hours later, napapasarap na tulog. Buti na lang tumawag si Manong Jim. Nagising agad ako. Kulang pa sa tulog pero pwede na yun. Nasa meeting place na daw sila. 9 a.m. na nga bago ako umalis dito sa bahay dahil nag-asikaso at kumain pa ko. Dapat nga ay di na ako sasama sa rides. Naalala ko ako nga pala nag-set nito. Kaya tara na. Big shoutout na nga din pala sa pinsan kong pogi na si Sandy Di Mapilis nasa Bicol. Artista na ko pinsan. Mag 10 a.m. na naman ko nakarating sa meeting place. At ang nandito pa lang ay sina Mang Raf, Manong Jim at si Ka JR. Ang tibay nga nung dalawa dahil wala pa daw sila tulog dahil sobrang excited. Medyo tirik na mga araw dahil patanghali na. Kulang pa kami ng dalawa para makaalis na kami dito. Dahil 4 hours na nag-aantay dito, yung mga kasamahan natin. Makalipas ang 10 taon. Dumating na nga Ilonggo namin kasama na si Uncle Poldo, malamang na ay kondisyon na sa rides ito dahil kumpleto ang kanyang tulog. 12 na ng hapon nga ito at may isa pa kaming inaantay na si Sir Paul. Alay, kagandang lalaki naman nire, mala Jericho Navales eh. Makalipas ang nakalipas, nakumpleto na nga kami at dito na sa Laurel, Batangas na ang first drop namin para kumain. Dito yan sa Mang-aning sa tabi ng Fantasy World. Mura lang ang foods nila dito at ang ganda pa ng ambience. Madami na din mga stickerist, ay vlogger pala ang nakakain na dito. Kitang-kita nga dito yung bahay namin ng mapapangasawa ko, ay este yung Fantasy World pala. Hindi din tayo papahuli. Maglalagay din tayo ng sticker natin dito para mapuno na itong glass door nila. Para na din pag may supporter tayo na maligaw dito, ay makita niya din na nakarating na tayo dito. Si Uncle Poldo nga ay gustong ipang-rides itong motor na may 4 na gulong. Dahil ampas lang pala siya ngayon. Ayan na ang pinakamasarap sa lahat kakain na. Wow. 150 na lang pala ang bulalo nila dito, good for 2 person na yon. Napakasulit at solid. May mga sizzling din sila dito at iba pa. Ayan kami lahat. 7 kami, kaya sumama ka na din next ride. Message mo lang ako. Basta KKB tayo. Ang gala o rides naman namin ay budget meal lang. 500 mo, sobra na yon. Pagkakain ay nagpictorial na kami dito sa harap ng Fantasy World. Actually ko talaga alam na madadaan na namin ito. Nasabi lang ni Sir Paul. When kaya ako magkakaroon ng kasama, mag-pick sa magagandang view, charais. 2 hours later, medyo malayo nga din pala talaga to. At traffic yung madadaanan. Pero nakakawala ng pagod yung viewing ng marating namin itong Monte Moya Shrine. Kita nyo nga sa ulap na madilim dahil saktong bumuhos naman ang ulan pagkarating namin dito. Muntikan pa kami maligo na wala sa dagat. Grabe, ang taas pala talaga nito. May mga vendors din dito, pero kaunti o sadyang kaunti kapag araw ng Sabado. Isa pa sa nagpaganda dito ay yung view ng nakapaligid na dagat. Ano mo yung sarap itulak ng mga kaibigan ko sa dagat para kami makaligo na. Biro lamang, hindi naman ako ganong kasama na kaibigan. Hindi naman ako, kupal ka ba boss? Ops, hindi ko si bossing yan ha. Si Sir Rafian at si Sir Paul? At ano nga pa nga ba ang gagawin? Kundi mag-pictorial na nga uli dito since walang misa ng mga oras na ito. Kaya ikot-ikot lang dito mga kuya nyo at picture-picture lang ba? Pang may day ba ganon? Sumulyap kami dito sa tabing dagat dahil maganda ang tanawin kahit makulimlim ang kaulapan. Ang ganda ng floors dito kulay brown tapos puti yung barikada. Ang angas nga pala na sombrero ko dito guys. Ganyan mga trip ko, baka may pinaglumaan kayo dyan, donate nyo na sa akin. Yung view nga dito ay akala mo may bagyo o delubyo, wari ko'y mas maganda view ng sunset dito pag hindi maulap. Habang kami ay nag-enjoy sa mga tanawin ay bigla naman bumuhos ulit ang ulan. At dito kami nakisilong sa ginagawang silid na parang yacht na may pagka-spaceship. Ang aangas nga nitong silid na ito na parang lilipad o bababa sa dagat dahil para itong nakahang. Pagtigil nga ng ulan ay tuloy naman kami sa pictorial. Sabi ko nga sa sarili ko dito ay sa susunod na pagbalik ko ay kasama ko na yung taong palaging tama. Ay tamang tao pala.
Big shoutout nga din pala sa asawa ni Sir Rafi. Maraming salamat sa'yo at napaka-supportive mo. Nababasa mo nasa isip namin na gusto namin na pikturan mo kami. Charot lang. Dito nga ay masasabi namin na iba pa din ang rides to gala versus rides to work. Pinag-uusapan na din namin dito kung aakyat ba kami dahil si Manong Jim ay may fear of heights. Sa Tagalog ay takot siyang tumaas. Uy, tama ba yun? Hayaan nyo na! Wala na ko iba masabi habang ginagawa ko tong script ko kasi ang iingay ng mga bata dito sa PisoNet namin. Kaya yan lang masasabi ko sa clip na yan o sa mga picture na yan basta sinama ko yan sa kwento kasi ang ganda ng kuha, parang ang tatangkad at ang papayat namin. Heto na at pa-elevator na kami. 150 yung bayad dito para makapunta ka sa taas, hoy. 100 na lang siningil sa amin nung cashier na maganda, sayang at di ko siya naisama sa content na ito. Dahil kamo ko man, basta ang ganda niya. May kasama na din itong tubig kas, baka mauhaw sa pag-akyat kahit naka-elevator ka. Kami na lang ni Uncle Poldo umakyat, hanggang 15th floor na pala yung elevator. Since 17th floor ang pupuntahan, kailangan na gumamit ng hagdan para sa 2 floors at nagulat na ako. Kasi madami palang tao din dito. Akala ko'y kami lang dahil hindi naman kita sa baba ang mga tao dito. Hindi rin nakakatakot dito dahil parang nasa 2nd floor ka lang. At safety yung walls mataas at di ka maglululo. Ay malulula pala. Finally, napuntahan ko na to at nakita ko ng malapitan higanting Monte Maria Shrine. Ang sarap sa pakiramdam. Nakatiles yung floors dito. Akala ko nga ay dito yung glass walk. Sa kabila pala yun. Nang mga oras na ito ay medyo madulas ang sahig dahil umulan at parang medyo ba sa mga gilid. Mukhang kulang o barado ang drainage nito. Ganito ang view nito. Kita mo ang glass walk. Sayang nga lang at hindi pa siya pwede puntahan dahil may inaayos pa. Sinubukan nga namin hanapin ang mga kasama namin sa baba pero ang lilit nila dahil nga sobrang taas dito pero nakita pa din naman namin sila. Gustong gusto ko nga ilabas yung cellphone sa salamin na yan kaso ang taas talaga at isa pa hindi naman saking cellphone yung gamit ko pang vlog dito dahil kay Manong Jim ito bago kasi 2 at may 0.6 ang cam niya tapos hindi naman siya mahilig mag-take ng pictures pang gaming niya lang ito. Kaya ako na muna gumamit dahil ako'y wala pang matinong cellphone. Wala pa kasi ako pambili ng iPhone 21 Pro Max single forever. Wait, hi. Doon banda yung glass walk. Hindi po totoo na vloggers lang ang nakakapasok doon. Dahil hindi ako nakapasok doon. Ayon ganito lang dito. Tamang viewing at tamang picture na din. Remembrance di mo kasi masasabi kung kailan ka na lang magiging kwento. Kaya habang hindi ka pa nagiging kwento, ay gumawa ka na ng maganda mong storya na pwede pagkwentuhan ng mga kaibigan mo. Kapag naging kwento ka na lang, at panay kwento na lang tong mga sinasabi ko, kayo naman ang magkwento sa akin. Napapagod na ko na kwentuhan kayo. Picture muna kami dito ni Kuya mo Poldo para may pang my day kami. Maganda sana yung text-to-speech ko. Kung Ilonggo ang dialekto, mas nakakaliw kasi ang tono nila. Yan na pala yung planta na sobra din akong namangha ang lakas makaibang planeta pag nakita mo na personal. Parang yung mga napapanood sa pelikula. Kinuhaan ko na din ang larawan ng mga tanawin na nakita ko sa taas ng shrine. Pagkababa nga namin ay napansin ko na mas maganda magpicture ng ganyang oras dyan. Pang-post ba? Tapos may caption ng patama sa kasmo. Ang ganda din pala nito paggabi. Dahil may pailaw epis pa, kaya naman buhay na buhay at ang sarap tingnan lalo sa malayo hanggang 7 na gabi nga lang pala ito bukas. Tapos may mga guards din dito na naninita kapag mali na yung ginagawa sa'yo tapos mahal mo pa rin. Hinanap na din namin yung iba naming kasama dahil alis na kami dito at maghanap kami ng resort malapit doon na pwede tambayan. Bago nga kami umuwi ay di pa din kami papawat at dahil supportive ang commander ni Sir Rafi, papalitrato tayo dito kasama ang mayagamit na motor at mapapansin nyo na ako lang naka-underbone dito kasi wala naman ako ibang motor. Kami nga ay maghahanap na ng resort na malapit dito upang mapalipasan ng oras. Ngunit 1 hour later, wala kami nahanap na resort, lahat fully booked na at yung iba din na nagpapaligo sa dagat paggabi na kaya nagbiyahe na kami pauwi. Kumain muna kami ng lum dito sa Tagaytay bago magsiuwian. So yun lang ang kwentong Rides Bucket List number 2 nating mga kabalbas. Hit follow and subscribe for more gala. Kamsahamnida.